Maligayang pagdating sa isang paglalakbay sa kamanghamanghang kasaysayan ng Sundaland, isang rehiyon sa Timog Silangang Asya na minsan ay nagtaglay ng malalim na kabihasnan. Ating alamin ang mayamang kasaysayan at kultura ng lupaing ito na ngayon sumisilip sa ilalim ng karagatan. Sa bahaging ito ay sasamantalahin ko po ang pagbati kay Sir Florence Ryan Sotelo sa kanyang request na maibahagi ang kwentong ito na inyong mapapanood. Para sa mga subscribers ay maaari po kayong mag-request, magpadala o makibahagi sa kasaysayang nais. At sisikapin po na matugunan sa abot po ng aming makakayanan upang mapanood sa YouTube channel na ito. Kaya't manatiling nakasubscribed upang maging updated sa mga susunod pang mga serye. Ang Sundaland ay tumutukoy sa isang teorya na pag-usbong ng lupa sa mga panahon nang mas mababa ang antas ng karagatan noong panahon ng Pleistocene period. Sa paniniwala ng mga sayantipiko, ito ang nagsilbing tulay at nag-ugnay sa mga kasalukuyang isla ng Java, Sumatra, Borneo, Vietnam, kasama na din rito ang Pilipinas at iba pang mga nakapaligid na lugar sa Timog Silangang Asya. Ang lupang ito ay lumitaw ng dahil sa glaciation cycles, kung saan ang malaking bahagi ng karagatan o tubig sa mundo ay nagyelo na nagdulot ng pagbaba sa level ng karagatan. Ito ay naging pangunahing paksa sa pagsisiyasat at interes ng mga siyentipiko na nagsasaliksik ng paleoclimatology, archaeology at biodiversity. Upang ang konseptong ito ay makakatulong sa pagpapaliwanag sa ilang bahagi ng rehiyon, geology, klima at migrasyon ng mga halaman at hayop. Mahalaga ang pagsasaalang-alang na ang Sundaland ay hindi isang sa kasalukuyang geographic entity. Sa halip, ito ay kumakatawan sa isang konfigurasyon ng mga lupain sa tiyak na yugto ng geolohikal na panahon. Ang pag-iral ng tao sa Sundaland ay nagmula sa loob ng ilang libong taon. Ang mga sinaunang tao, tulad ng Orang Asli sa Malaysia at iba't ibang katutubong grupo sa Indonesia, ay nag-iwan ng kanilang marka sa sinaunang kagubatan. Sila'y mga mangangasot mangangalakal na angkop sa natatanging yaman ng kalikasan ng rehiyon. Sa humigit 26 na taong nakalipas noong panahon ng Pleistocene, ang Sundaland ay nagpapatunay sa pag-usbong ng mga sinaunang sibilisasyon. Tulad ng makapangyarihang Srivijaya Empire na nakabase sa Sumatra, Indonesia at naging pangunahing daungan ng komersyo. Nakamit nito ang mataas na antas ng impluensya mula ika-7 hanggang ika-14 na siglo. Ang Srivijaya ay gumanap ng mahalagang papel sa mga ruta ng komersyo sa Timog Silangang Asya, kung saan ay namahala sa mga pangunahing maritime passage at nagtatag ng sarili nitong kaharian ng komersyo. Ang kabisera ng imperyo ay matatagpuan sa kasalukuyang panahon na Palembang sa timog ng Sumatra. Dahil sa strategic na lokasyon ng Sundaland, ito ay naging sentro ng kalakalan at pagpapalitan ng kultura. Isang melting pot kung saan nagtagpo ang mga mangangalakal, iskolar at manlalakbay mula sa China, India, gitnang silangan at mula pa sa iba't ibang lugar. Ang pagkakaiba-iba ng kultura ay nagiwan ng matinding impluensya sa sining, arkitektura, relihiyon at mga wika ng rehiyon. Dahil sa pagtaas ng antas ng karagatan, dulot ng natural na mga proseso, unti-unting lumubog sa ilalim ng karagatan ang Sundaland. Ang mga dating dakilang lungsod at kabihasnan na nag-iwan ng mga alingawngaw sa mga alamat, kwento at mga tradisyon ng mga tao. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-aaral ng kasaysayan ng Sundaland at mga pagbabago sa geolohiya. Ito ay nagbibigay daan sa mga siyentipiko, archaeologist at mananalaysay na magkaroon ng malalim na pangunawa sa makulay na kasaysayan ng rehiyong ito. Abangan sa susunod na edisyon mula sa mungkahi ni Ginoong Prudencia Narceda Ukol sa topic na Land of Opir.